Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong linggong ito, muli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin, mga biyayang pinagpapasalamat, mga biyayang ating hinihiling ngayon. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nanaw. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, mawag ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan,
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kalakasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nagmamadaling araw na siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya. Lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinatawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod.'" At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung naririto, upang sundin ang loob mo. Handa kung naririto, upang sundin ang loob mo. Ako ay naghihintay sa aking Panginoon at dinidinig niya ang aking pagtaguhoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting papuri sa Diyos. Kung naririto, upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Natagpuan ng Mesiyas, nang sa kanya'y naghahanap, siya'y pag-ibig na matakpan. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya sa Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," ani ni Jesus.
Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirahan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo." At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, palakpakan natin, purihin ang dakilang Panginoon. Ganon din ang ating minamahal na Santo Padre Pio. Palakpakan po natin ang dakilang Santo Padre Pio. Bawat isa sa atin ngayong linggong ito, mayroon tayong ipinagpapasalamat, hinihiling, lalo higit mga kagalingan, mga special na intensyon para kay Padre Pio. Nawa ang lahat ng iyan ay baunin ninyo pag-uwi. Ang kagalingan, mga request sa ating Panginoon sa tulong ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagnilayan ng mga pagbasang ating napakinggan, tayo'y dinadala nito ng mga pagbasa ngayong umagang ito na ang bawat isa sa atin ay dalhin ang ating pamilya, ang ating kapatid, ang ating kapwa sa Diyos. Akayin natin papalapit ang ating pamilya sa Diyos. Oo, tayo'y nasimba. Ikaw, nasimba ka. Nagdadasal ka. Pero yung kapatid mo, yung kasama mo sa bahay, nasimba ba? Taas dito ang buong pamilyang nasimba ngayong umagang ito. Wow, madami po. Palakpakan natin ang bawat pamilyang sumisimba ngayong linggong ito, no? Nakatuwa pagka inaakay mo ang pamilya mo sa Diyos. Inaakay mo ang iyong kapatid kay Jesus, no? Nakatuwa, no? Pagka ikaw ay isang ama na naaakay mo ang iyong pamilya sa pananampalataya, nakakataba ng puso, no? Pag nakikita mo ang iyong mga anak, marunong magdasal, may malalim na pagkitiwala sa Panginoong Diyos, dahil siya'y naakay mo, no? Nadadala mo sa Diyos, nakakatuwa, ano? Pagkaganyan ng isang ama, ang isang ina. At tingnan natin ang mga pagbasa. Sa unang pagbasa, narito si Samuel, isang bata, no? Yan ay magiging dakilang propeta later on. Pero, alam natin ang kanya naging pasimula ng kanyang buhay. Siya hiniling ng kanyang ina sa Diyos. Kaya naman, nung pagkalooban ng kanyang ina, ng anak, ang ginawa ng kanyang ina, inialay sa Diyos. At dinala nga sa isang dakilang pari, ito si Eli. Kahit ang isang bata ay, sabi nga natin, guided ng Diyos, pero kailangan pa rin yan ng mag-aakay sa kanya, sa kanyang paglaki. Timo si Jesus, binigyan siya ng ama-amahan si San Jose. Si Samuel, dinala sa isang pari para siyang mag-alaga, mag-guide sa kanya ng kanyang spiritual na buhay. At naging maayos ang kanyang buhay dahil meron ng nag-aalaga, nagbabantay sa kanyang buhay. Lalo higit yung kanyang buhay, spiritualidad. At naging magandang kanyang buhay, naging isang dakilang propeta yan, Samuel. Kaya sa pamilya, bawat sa atin tayo mga anak ng Diyos, pero kung walang mag-guide sa anak,
Kung walang magdadala sa Diyos, mapapariwara. Oo, mahal tayong lahat ng Diyos, pero kailangan sa bawat isa sa pamilya, laging merong mag-aakay, papalapit sa Panginoong Diyos. Hindi mo pwedeng pababayaan mo na lamang. Kung aayaw sumimba, aayaw bumangon, hayaan mo siya. Yung maling ugali ng isang magulang na hayaan kung aayaw. No? Ikaw, bilang isang ina o ama, akayin mo sa pananampalataya ang iyong anak. Tingnan ninyo sa ikalawang pagbasa, si San Pablo sa mga taga-Korinto. Mabigat ang kanyang paalaala. Una, ang Korinto, alam natin ang Korinto ng panahong yan ay sentro ng komersyo, sapagkat yan ay malapit sa pier. No? Ang mga tao, busy, at ang sabi nga'y lahat ng uri ng kasalanan nagaganap diyan sa Korinto. Si San Pablo, gusto niyang dalhin sa Diyos ang mga tao dahil kasuklam-suklam na, immoral na kanilang pamumuhay. Anong kanilang pamumuhay na palaala ni San Pablo? Na pakikiapid, kahalayan, ang pamumuhay ng mga tao, no? Kaya sabi niya, huwag kayong makikiapid, no? Yan ang mahigpit na paalaala niya sa mga tao. Gusto niyang akayin ang tao, ang mga taga-Korinto sa Diyos. Yan ang kanyang inuunang itama. Ang buhay na immoral ng mga taga-Korinto. Kung titingnan natin ang ating mga sarili at kung tayo papaalalahanan ngayon ni San Pablo, ano kayang sasabihin sa atin na una niyang gustong itama sa ating buhay? Ano yung ipagsisigawan lagi sa atin ni San Pablo na ating paulit-ulit na kasalanang ginagawa? Alam mo yan sa iyong sarili, kung ano yan. Kaya yan ang paalaala sa atin, no? Dalhin din natin ang ating sarili sa Diyos. Kung walang kapwang mag-akay sa iyo, papunta sa Panginoon, ikaw na mismo, ang sarili mo, bumangon ka, iwanan mo na ang mga bagay na nagdadala sa iyo sa kasalanan. No? Dahil yan ay iyong kapahamakan. Si San Pablo, nagpapakahirap siya. Kahit ng mga taong ito'y masama ang ugali, pinipilit niyang sabihan, no? Kaya sabi niya, mga kapatid, ang ating katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para ito sa Panginoong Diyos. Banal ka. No? Banal ka. No? Kaya yan ang kanyang paalaala. At yan din ay paalaala sa atin ngayon. Hindi man pakikiapid ang iyong ginagawa, pero ano yung mabigat mong kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa? At marahil yan ang paalaala sa atin ngayon ni San Pablo. Sa mabuting balita na ating napakinggan, narito si San Juan Bautista. Nakatayo at nung biglang nakita sa Jesus, kita ninyo, yung kanyang dalawang alagad, dinala agad niya kay Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Yung kanyang dalawang alagad, hindi pinangalanan, marahil, yun ang minamahal na alagad ni Jesus, si San Juan at si Andres. Sumunod agad yung dalawa. At mapapansin ninyo, pagka ang tao'y sumusunod na sa Diyos, halimbawa, ngayon, ikaw ay nag-decide na sa sarili mo, ako'y magbabago na. Pero tatanungin ka ng Diyos, ano ang hinahanap mo sa Kanya? Sa iyong paglapit sa Panginoong Diyos, anong gusto mong idulog sa Kanya? Laging ang Diyos ay parang, yan ay napaka-specific lagi ng gustong gawin sa buhay ng tao. Kaya kung tayo lalapit, halimbawa ngayon, nagbabalik loob ka na sa Panginoong Diyos, iiwanan mo ng lahat. Ngayon, ang tanong sa iyo ni Jesus, anong hahanapin mo ngayon sa Kanya? Anong gusto mong idulog sa Kanya ngayon? Oo, iiwanan mo na ang mga bagay na ito, pero
Ano ngayon ang gusto mong hingin sa Diyos na biyaya? Dahil ikaw ay gusto mong magbago, gusto mo nung sumunod kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Halika. Ang sagot ng dalawa, saan po kayo nakatira? Sabi ni Jesus, anong hinahanap ninyo? Sagot ng dalawang alagad, saan po kayo nakatira? Anong sabi ni Jesus? Halika kayo at inyong tingnan. Ibig sabihin, kung ikaw ay lalapit sa Diyos, tumira ka. Parang katulad na nakalagay dyan sa unahan, sabi ni Padre Pio, stay with me, O Lord. Manahan ka, tayo tumigil kay Jesus. No? Gusto mong baguhin ang sarili mo, at si Jesus may tinatanong sa iyo, anong gusto niyang gawin sa iyo? At para magbago ka, tumigil ka kay Jesus. Tumigil ka sa Kanya. Manahan ka sa Kanya. Lumagi ka sa Kanya at babaguhin ka niya ng tuluyan. At kita mo anong nangyari kay Andres nung tumigil kay Jesus. Agad-agad, mapansin nyo, meron itong binanggit at nooy mag-iikaapat na ng hapon para sa mga Hudiyo, yun ang pasimula ng araw, ng panibagong buhay. Kaya pag ang tao ay tumitira kay Jesus, yan ang pasimula ng bagong buhay mo. Pag ikaw ay natutong tumira na kay Jesus, napalapit na sa Diyos, yan na ang pasimula ng bagong buhay mo. Kaya si Andres, agad-agad, pinuntahan ang kanyang kapatid na si Simon. Ano nangyari kay Simon? Inilapit kay Jesus. Sapagkat magandang naranasan sa pagtigil ni Andres kay Jesus. Pinuntahan ng kapatid. Niyaya, nakita ko ang Mesiyas. Ano nangyari kay Simon Pedro? Siya ang naging dakilang haligi ng simbahan natin ngayon. Marahil kung ilalapit mo ang iyong anak, ang iyong kapatid, ikaw sa iyong sarili, o ibang tao, baka sila isang araw ang maging dakilang haligi ng iyong pamilya sa pananampalataya. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa banal na misang ito, yan ang ating hiling. Inawa tayo, magkaroon ng lakas ng loob, magpasimula tayo ng panibagong buhay sa ating Panginoong Diyos. Tatayo tayo, ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang naliwanagan tayo ng salita ng Diyos at napatibay sa ating pasiyang gawin ang nakalulugod sa Panginoon. Idalangin natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, patuloy nawa siyang maging ilaw ng katotohanan at tagapagtanggol ng kalinisang puri. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng mga pinunong espiritual, naway patuloy tayong maliwanagan sa kanilang pangaral at mabigyang inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa ating pamayanan. Naway gampanan nila ang kanilang tungkulin ng bukas loob at tapat sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga sangkot sa paggawa at pagpapakalat ng mga pornograpikong material, naway mapagtanto nila ang bigat ng pinsalang moral na idinudulot nila sa maraming tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naging biktima ng mga malalaswang pahayagan, palabas at pelikula, naway maalaala nilang ang katawan ay hindi ginawa para sa imoralidad, kundi upang magbigay kalwalhatian sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway palagi tayong tumugon sa panawagan ng Diyos upang mamuhay bilang mabubuting Kristiyano at responsable at tapat na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba't ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin ang iba't ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, patuloy po kaming tinatawag upang maging asin ng lupa at liwanag ng mundo. Pagkaloob mo nawa sa amin ang biyayang tuwin ay maging asin at liwanag sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa at sumasambat ng mamahal sa iyo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikay pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Puso't pagkabuhay, kami lubos mong tunay. Pang Jesus, sa aming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka sa kahinahan.
Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Ang lahat po'y magsiluhod. Kung hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hilahin. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, layuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. True God and true man, duly present in the Eucharist, our Savior God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat.
Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita nyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihiling ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. At ngayon po ay mapapanood natin ang video mula sa isang deboto na palaging nakasubaybay sa ating Facebook live streaming na nasa Alberta, Canada. Panoorin po natin ito. Magandang araw po mga kapiyo. Ako po si Jason Mihino mula dito sa Alberta, Canada. Isang deboto ni Santo Padre Pio, nagdibusyon at nanalangin para makarating dito. Mapagpalang araw po mga kapiyo. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.